Okay, Kalpa Adventure Farms, medyo mahaba-haba itong sa babasahin kong tanong. Galing kay Rio. Napansin ko po this month sa likod bahay namin na may mga ibon na bago sa aking paningin. Iba't iba ang kulay. Medyo natatakot po ako sa aking mga Rhode Island Red dahil sa posibleng banta ng sakit na maaaring taglay ng mga ibon. Dapat naman na maging aware tayo. Talagang may posibleng may dala silang sakit. Avian influenza halimbawa. Continue. Dagdag pa yung mga sightings ng lawin na ngayon lang din nangyari sa aming area. May mga manok na po ang aming kapitbahay na nadagit. Nako. Alin kaya mas katanggap-tanggap? Yung alaga mo nadagit ng lawin o nadagit ng kasirola ng kapitbahay? No, joke lang. No. Continue. Ang problem ko po dito ay ang malakas na paglipad ng aking mga manok sa labas ng range. Almost 8 feet na po ang taas ng aking net. Ayoko naman po na itrim ang kanilang pakpak at buntot dahil hindi ko gusto magiging itsura nila. Ako rin, ayoko nang ginupitan ng pakpak. Sa buntot, di mo naman kailangan putulin ng buntot kasi hindi nila ginagamit yung feathers sa buntot sa paglipad eh. Pakpak lang actually. Continue. Tahimik muna, nagre-record. Ano po kaya ang option para mapigilan sila sa paglipad palabas at para maging safe sa contact sa lawin at mga dayo na ibon? Okay, medyo jumble yung mga concerns mo, Rio, ano? Doon sa paglipad sa kabila o sa kabilang bakod, kung tapos ang wino-worry mo pa is yung baka madagit sila ng mga lawin or baka makakuha sila ng sakit galing sa mga ibon na yan. Una, kung ma-resolve man natin yung hindi nila paglilipad pag over the bakod, kamusta naman yung paligid doon sa loob ng bakod? Kapag ba may dumaang ibon at dumumi sa ere yung ibon na yan, masushoot ba sa lupa kung saan may access sa mga manok mo? Kung walang bubungan yan, kahit ma-resolve natin yung pag-over the bakod nila, issue para doon, ay may issue pa rin doon sa protection nila sa biosecurity kung maraming ibon sa paligid ninyo. So mukhang hindi lang isa ang problema natin dito, hindi lang yung pag-over the bakod nila, kundi pati na rin yung biosecurity. Una, doon muna sa pag-over the bakod. Based sa observation ko sa mga manok ko dito na Rhode Island Red at saka Black Australorp, saka mga Decal Brown, Standard Cornish, Buff Orpington, Bartley Mutrap. Napansin ko sa mga yan, o doon na lang tayo sa tatlo mag-concentrate kasi ang Standard Cornish talagang hindi niya mabubuhat katawan niya bodybuilder naman siya. Rhode Island Red, Decal Brown, Black Australorp, sa tatlong yan. Nag-over the bakod lang noon yung mga manok ko nung napansin kong kinukulang ng pagkain nung bago-bago pa lang ako. Pero nung sapat ang kanilang feeds, may nagkaroon ako ng standard na feeding program at maliban doon ay hindi nawawalan ng mga forages sa loob, mga nakasabit na dahon ng Madre de Agua, malunggay, dahon ng Rensoni, minsan Carabao grass, dahon ng mulberry. Ayan, hindi na sila nag-over the bakod. Actually, yung sa'yo 8 feet, di ba? Yung sa akin nga 4 feet lang eh. Hanggang dito ko, sa shoulder. Abot-abot sa balikat ko. Hindi sila nag-over the bakod. 4 feet lang yung taas ng range net. So anong naging sikreto doon? Kapag busog ang manok, wala siyang ganang mag-over the bakod. Kaya ang suggestion ko, Rio, yung mga nag-over the bakod mo manok, obserbahan mo, pagka over the bakod nila, anong ginagawa nila? Nanginginain ba sila ng damo? Nanguhuli ba sila ng insekto sa paligid? Meron ba silang target na lugar na pinupuntahan pagka nakaalpas? Obserbahan mo behavior nila. Ano ang ginagawa nila? Bakit gustong gusto nilang mag-over the bakod? Kung mukhang aggressive sila sa pagkain ng damo, pag nakaka-over the bakod sila, gawin mo ngayon, ipasok mo yung damo. Mag-cut and carry ka. And then obserbahan mo, make sure yung pagkain nila wastong pagkain at sapat, Mahirap kasi kung wastong pagkain pero kulang, or
sobra-sobrang pagkain pero hindi naman wasto yung nutritional value. Halimbawa, darak, no? Kahit pa pwede mo na silang ibaon sa darak, darak lang yun, kulang ng nutrisyon. Kaya maghahanap sila ng magiging magsusupply ng kakulangan doon sa kinakain nila. So wastong pagkain at tamang dami, and then observation, obserbahan mo anong ginagawa nila tuwing nakakaalpas, no? Mag-observe ka, obserbahan mo ano ba yung trip nila sa labas, so to say. Ngayon, doon pag na-resolve na natin yung pag-over the bakod nila, yung biosecurity naman, no? Siguro kung pwede, confine mo na lang sila kung maibod din sa paligid ninyo, at maliban dun sa naka-confine sila ay mag-disinfect ka, no? Kung yung mga klase ng ibon sa paligid niyo ay maliliit, kasya doon sa 2 by 2 inches na mata ng bakod mo, maglagay ka ng range net na mas maliliit ang butas para hindi makapasok ang ibon, no? Obserbahan mo rin yan kung gaano ba kadaming ibon na yan. Baka naman pa isa-isa, padala-dalawa lang. Hindi siya kasing alarming ng halimbawa buong palibot mo buong paligid ng bakuran mo napapalibutan ka ng mga tagak halimbawa, no? Dito sa area ko nagkukumpul-kumpulan lang ang mga tagak, yung mga puting ibon kapag may nag-aararo or nag-harvest, o kaya pag may nakapastol na baka. Palagi naman kung nasa may bakad may tagak, no? Kinakain nila yung kuto ng baka, no? So ayan, yun yung recommendation ko sa iyo, Rio, no? Ako may kalapati ako dito sa areang ito, pero hindi ko sila pinalalabas kasi baka mamaya makakuha sila ng sakit, no, sa labas. Dito pa nila dalhin sa mother farm. Okay, so yan ang suggestion ko. Huwag mo nang taasan pa yung 8 feet, no? Baka gawin mo 12 feet yan. Kailangan resolbahin natin ano ba yung dahilan bakit gusto nilang lumabas. Kinukulong ba sa pagkain? Meron ba silang paboritong pagkain sa labas? Kung yung paborito nilang pagkain sa labas ay hindi naman yung feeds ng kapitbahay, damo lang pala, yung damong yun ipasok natin. Kung yung damong yun ay tumutubo sa hindi natin lupa, at kung sa tingin nyo kailangan ipagpaalam doon sa tao, halimbawa nasa lupa niyang nakabako, di pagpaalam nyo, no? Wag gagawing idadahilan na hindi, damo lang naman, ba't ko pa pagpapaalam? Yung damong yun tumubo sa hindi mo pag-aari, no? Maganda na yung ganun para walang cheche-bureche in the end, no? Baka magkabaranggayan kayo dahil lang sa damo. Ayun. Usually dahil lang yan sa pagkain, kaya nag-over the bakod yung mga manok. Pag binusog mo yan, ay nako, magpipirmi sa lugar yan, sa pwesto. Sabi ko nga sa iyo, sa akin nga 4 feet lang yung ranging area ko, hindi pa lumilipat sa kabila. Kung tutuusin, parang isang lundag lang nila yun, nasa kabila na. Okay, so dun sa mga gustong matutunan ng kabuuan ng aking cultural management, marketing at economics ng chicken farming business, mag-register kayo sa chicken farming seminar, nasa description box yung link. Pagka-register ngayong araw na to, ngayong araw din na to, magkaka-access kayo at mapapanood nyo yung aking mga video. Pre-recorded yon. Mas marami pa ako na-discuss doon kaysa sa mga live seminar, no? Okay, so this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. Thank you.